sa sa ginagawa mo sa araw-araw, but He is looking in your heart. He is looking on how pure you are in in relationship with Him. Amen. Diba? Dong time na nag-pray si Lord, yung time na pumunta siya sa mga disciples, ano yung nadatnan niya? Natutulog lamang yung mga disciples. Even those disciples, no, they have nandun na kasama na nila si Lord, but they are sleeping. Katulog pa rin. Natulog pa rin. Hindi, 'di ba? So sometimes, no, ayan. Sometimes we sleep in moments where we should be praying. Correct. Alam ni Lord na available ka, tapos di ka pa nagpray. Alam ni Lord na available ka, tapos di ka pa pumunta ng prayer meeting. Correct. Diba? Mas pinili mong matulog kasi Mm. pagod ka. Sino ba talaga yung pahinga mo? Mm. Si Lord pa rin. Amen po. So, yan. How do we awaken? So meron po tayong 4 hours na pag-uusapan ngayong gabi. And these 4 hours can be a help for you to be awakened more spiritually. Amen po. So, first is repent. Awakening starts with humility. Sino dito nakapag-repent na? Ang tanong, sinuko mo na ba lahat? Mm. Yun po ba? Diba? Nung unang-una mo tinanggap si Lord, and until now, nasuko mo na ba lahat kay Lord? So, sabi sa 2 Chronicles 7:14. Sabi po sa 2 Chronicles 7:14, "Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land." Are we being humble? Amen. We are being called. Amen po ba? We are being called by our names and to be Hallelujah. humble and also pray and seek His face and turn those wicked ways, turn those things na hindi nakakalugod kay Lord. And Amen. He will hear your cries. He will hear your prayers, and He will forgive your sins and restore the land. Amen. Sabi din po sa 1 John 1:9, sabi po sa 1 John 1:9, "But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness." So, tonight the Lord wants us to repent more, not just 50%, not just 70% or 99%, but He wants us to repent fully. Amen. Amen po. So that is our first point. Sabi po, and also, revival does not begin in the crowd. It begins in the heart. Amen. He is not looking on how many. The revival isn't because of the crowd, but it is because of your heart. Yes. Amen. Next point. Mabilis lang po tayo. So, first po natin is what? Repent. Next is return to the Word. So, the Word
revives the spirit. Correct. Kung dati, isang verse lang sa isang araw, ngayon, nakakalimang chapter ka na sa isang araw. Why? Because naramdaman mo na mas masarap sa presensya ni Lord. Amen. Mas naramdaman mo na mas na pinakakailangan mo sa mundong to, sa yung sarili, na yung word niya, it is not the bread, it is not what you eat or what you drink, but it is the word of the Lord. Amen. Sabi po sa Psalms 119:25, revive me according to your word. Mm. In these days, we can see na malapit na talagang dumating si Lord. Yes. Diba? Yung mga yung binanggit niya sa Revelation is nangyayari na ngayon. Mm. And in this season, let us read more, and this can help us to revive, to return in His presence, na hindi na that His words are more than silvers or more than golds. Amen po. Amen. So sabi rin po sa Hebrews 4:12, for the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. So, in this verse, it says that His word is more powerful, more sharper than the two-edged sword. Na, di ba kung makikita natin yung physical na sword, isang hiwa mo lang yan sa kamay is susugatan ka na. Mm. But sa word ni Lord, it is more than that. It is more than na kung ano man ang kailangan mo sa physically mo, but in His word are more than anything. His word are your weapon in battles that you have. Amen po. Correct. A starving spirit cannot stay awake. Diba? In physical, kapag tayo'y gutom, diba? Ano yung ginagawa natin? Kakain. And in starving in spirit, some believers, some people, some people are failing when they are starved in spirit. So, there were times na sumusuko sila kasi napagod sila sa pagiging gutom. And we are so grateful na even though na there were distractions in our life, we still choose to starve more in physically, but pero maging busog spiritually. Amen po. Correct. Amen. So ano po yung first point natin? Repent. Second point, Return. Third point po natin, second to the last. Restore your prayer life. Diba? Diba, in this prayer meetings natin, we pray more and more. Correct. Amen po. Na hindi lang in night times we pray together, and in day times we pray
we pray with our we pray with just you and the Lord. So prayer keeps your spirit sensitive. Amen. That in these seasons, in these seasons when 'di ba sabi this season is a season of opening of doors, and when we pray, we are being sensitive on what doors we should enter. 'Di ba? Because prayer is your your communication with God, and the Lord is giving you some doors that you should enter, and doors you should not enter. So sabi po sa 1 Thessalonians 5:6, sabi po doon, let us, ayan, sige. Ayan. So be on your guard, not asleep like the others. Stay alert and be clear-headed. Amen. The Lord wants us not to be like those people na ayaw makinig ng word, ayaw makipag-communicate kay Lord, na mas pinipili nilang magpahinga or matulog kaysa mag-pray. 'Di ba sabi kanina na sometimes we sleep in moments where we should be praying. 'Di ba? Some people mas pinipili nila yung kailangan nila sa mundong 'to, 'di ba? But in prayer, we don't just pray. We don't pray to have a request to God, but we pray with faith. We pray with standing on that rock that cannot be moved. Sabi din po sa James 4:8. Sabi, come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Yes. So, the Lord wants us to be deeper in prayer, to have more communication with Him, to grow more the relation that we have to God. Yes. You don't need anything from this world na eh. Kumbaga, sige sa kanila na yan. But our prayers to God is what we need. It is the door, the key, 'di ba? His name is the key na whenever we pray with faith, no? We taste and see how good our God is. So, you cannot be close to God and remain spiritually asleep. Correct. Why? We cannot be close to God and remain spiritually asleep. Kasi, why? The Lord wants us nga, 'di ba, to be awakened, not be asleep. Paano ka makikipag-usap kay Lord? Paano ka magpe-pray kung tulog ka spiritually? Amen po. So, ano po ulit yung first point? Repent. Second point, return. Third point, restore. Okay. And our last point is remove what numbs you. Manhid ka pa ba hanggang ngayon? Diba? Some things are not sinful, but they are spiritual anesthesia. Correct. Diba? Sa mga nurses, sa doctors, ang anesthesia is what? Pampamanhid kapag, kunyari, ooperahan ka, ganon. Pampamanhid ang anesthesia para hindi mo maramdaman yung sakit. Diba? So in our life, no, we don't know na sin na pala siya. Why? Manhid kasi tayo.
So, Mm. spiritual anesthesia is anything that makes you less sensitive to sin. Tama. It reduces your hunger for God. It makes prayer more feel optional. Mm. Nagiging optional na lang yung prayer mo. Bakit? Manhid ka na kasi. Correct. It replaces conviction from comfort. Mm. Imbes na makonvict ka, nagiging komportable ka na lang. Bakit? Manhid ka na kasi. Mm. It keeps you distracted from God's presence. Nasanay ka na lang na nagpe-pray dito. Kumbaga nakabox ka na lang. Kung mas gugustuhin mo na lang ma-distract kaysa makinig. Mm. Diba? You are not spiritually dead. You are just spiritually numb. Mm. Naalala ko yung binanggit ni Kuya Mark kagabi na yes, you started so very strong. Mm. Pero asan ka na ngayon? 'Di ba? Why? Manhid ka na kasi. 'Di ba? Gusto ba natin maging manhid? 'Di ba? Hindi. No. And in spiritual anesthesia, nilalayo tayo sa will natin. Nilalayo tayo sa desire ng Lord para sa atin. Kasi, yun nga, manhid ka nga, pero asan ka na nga? Manhid ka. Hindi ka na sensitive sa gustong gawin ng Lord. Mas gugustuhin mo na lang umupo dyan kesa yung desire mo, nawala na yung desire mong tumayo sa harapan, makatugtog, makakanta, makapag-share. Amen po ba? Sabi po sa 1 Corinthians 10:23. Ayan. 1 Corinthians 10. Ayan. You say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. Correct. So, wait. Nawala. Diba? So, just because something is allowed, it doesn't mean it is beneficial. Tama. And that is exactly what numbness comes in. Mm. Na sa buhay natin, in our lives, na hindi naman sin, hindi naman evil, hindi naman forbidden, but it slowly drains our hunger for God. Tama. Correct. It replaces the prayer times. It fills with our minds with noises. Diba? Nadidistract tayo ng mga bagay na to na akala natin okay, pero hindi siya beneficial kay Lord. Mm. So, like for example, nagsiscroll ka, di mo alam, ilang oras Correct. na pala. Correct. Nanonood ka, K-drama. Sabi mo, isang episode lang. Naka 16 episodes ka na pala. Di ba? Hindi. Natapos mo na pala. Sabi mo, isang episode na lang. Hindi, isa pa. Hanggang sa natapos mo na. O another series ka na naman. Hindi mo alam, ninanakaw na yung time mo. Diba? Imbis na magbasa ka ng word sa umaga, diba? Pagmulat ng mata mo, cellphone agad hawak mo. Diba? Imbis na yung Bible ang hawak mo or magtoda, magyada,
Diba? Akala natin okay lang, but it is not beneficial na pala. And that is when numbness comes. Na we thought everything is okay. Pero hindi na. 'Di ba? That is when kailangan talaga natin ma-awaken in the spirit. Kagabi when praying, no, di ako nagsalita kagabi kasi sabi ko ngayon ko siya sasabihin. Kagabi nagpakita si Lord na a lot of letters, words, jumbled words, kumbaga, jumbled letters. And there is one word na naka-highlight pa. Color pink pa yung highlight. And the word is arise. Diba? Amen. And in that word, the Lord wants us to arise more in prayer. Amen. Arise more in His word. Yes. Doon sa vision na yon, nakita ko rin doon yung mga young generations. Sila SJ, sila Joshua, sila Noah, sila Blessy, sila Reyna. The Lord is arising some leadership in them. Amen. Some teachers in them. Na in those generations, they need some people na makakatulong para sa kanila sa paglago nila para kay Lord. Even Yes. in our life, in our own generations, no, mapa old man or young new generations, we need each other to not feel those numbness in our life. Amen po ba? We don't need those numbness na makakapagtigil sa atin sa paglago para kay Lord. Mm. Amen po. So, and tonight, the Lord wants us to repent, to return to His, to restore that prayer life na kung before grabe ka mag-pray, dapat ngayon mas grabe ka pa mag-pray. Amen po. Amen. And also yun nga sa last na you should remove those numbness in your life. Na maging sensitive pa tayo sa move ng Holy Spirit, maging sensitive tayo sa gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Po ba? Yun lang pang po. Glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ha? Amen. No? Madami tayong nakuha. Ano? Alam mo, totoo yon. Ang repentance, hindi yan yung one time lang. Ang repentance, it is a progressive renewing of the mind. Progressive renewing of the mind. Until what? Until the mind of Christ, yung kaisipan ng Panginoon ay mag-mature sa atin. So, ibig sabihin, habang tayo ay nagpe-pray, tayo ay na-align. Kasi, ang Panginoon, the more na nakikipag-communicate ka sa Kanya, the more yung word ay nagdo-dominate sa atin. That word na nagsasaturate ng iyong mind ay malalaman mo na yun yung pundasyon bakit ka nagpapangsyon ng tama. Na? Kasi pag mali ang nasa mind, magiging mali rin ang lifestyle. It affects your lifestyle. It affects your spiritual function. Bakit? Kasi yung mind, hindi naka-align sa gustong mangyari ng Panginoon.
Kaya pansinin ninyo, ang unang word na ibinigay ng kaaway kay Eva ay yung pinag-isip siya. Ang word na ibinigay, totoo ba? May question. Yung every time na i-activate ka ng kaaway, he give you a question. Na-activate yung mind. Pero sa spirit realm, may mga bagay na hindi mo kayang i-question. Yun yung mga minsan na tinuturuan ka ng Panginoon na hindi lahat ng oras may question ka. Na puro question na lang. Para bang hindi obligado si Lord na sagutin ang lahat ng question mo. Alam mo, pagka nasa dagat ka na, hindi po pwedeng magka-question ka na ano tong dagat? Ano to? Hindi. You enjoy the creation. Correct? Hello? So, may mga time na sa realm ng spirit, one way of learning is accepting it, absorbing it, until you learn. No? And idadaling ka niyan sa mas malalim na na prayer. Kaya mapapansin natin na kahit nandiyan si Lord, no? Kung babasahin natin yung Luke 10:40, no? Kung babasahin natin yung Luke 10:40 na yan, but Martha, kasi nandito kasama si Lord niya. Hindi mo na sa loob ng bahay. Ano sinabi? But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. Kita ninyo yung sa ibang translation, sa King James, he was what? Distracted. So, hindi nakakonect si Martha, it's because na-distract siya. At ang naka-distract sa kanya, hindi masama. Okay? Hindi masama yung magtatrabaho ka, hindi masama yung kikita ka ng pera, hindi masama yung mag-aaral ka, hindi masama yung magpe-prepare ka sa kinabukasan mo, hindi masama. So, kung tutuusin yung binibigay ng kaaway kay Jesus Christ, buong mundo. Sa perspective ng mundo, bibigyan ka ng kotse, masama ba yun? Kung buong mundo pa ibibigay sa'yo, masama ba yun? Hindi, di ba? Pero may kapalit Worship. So, may kapalit yung distraction. Ano yung kapalit ng distraction? Disconnection. So when you're distracted, you're disconnected. Bakit? Kasi nawala ka doon sa divine focus. Yung divine focus mo, ang dahilan kung bakit umaandar ka sa tamang direksyon. So ibig sabihin, kung sinong makakapture ng attention mo, nandun ang direksyon mo. Okay? Bakit tayo pinapapokus kay Jesus? Look unto Jesus. So bakit tayo pinapapokus sa Kanya? Kasi pag nakapokus tayo sa Kanya, yung ating spiritual life, spiritual direction, ay papunta sa pagiging Siya. Correct? Kasi hindi ka naman pa pwedeng mabago ng mundo. Ang makapagbabago sa'yo, the moment na nakikita mo siya. The moment you behold. Nakalagay sa 1 Corinthians 3:18, as we behold Him, we are being changed. So paano ka magbabago? Habang tinitignan mo siya. Habang binibehold mo siya.
How do you behold? How do you behold? Ay, mahirap magbago. Bakit? Kasi hindi sila pumupunta doon sa salamin. Ha? How do you behold Him? You behold Him in the mirror of the Word. Hello? Di ba ano kanina? Return to the Word. Di ba? But all with unveiled face. No, natanggal na raw yung mga talukbong. Beholding as in a mirror. Oh, kita mo? Ano yung mirror dito? The Word. You mirror in the Word, you see in a mirror the glory of the Lord. Sino yung glory? Si Lord. Are being transformed into the same image. From glory to glory. So, ibig sabihin, pagka nandun ka, you are beholding Jesus. Dahil binabasa mo yung Word, okay? Habang binabasa mo yung Word, lalo na yung poor gospel, pag binabasa mo yon, sino rito nakakakita na habang nagbabasa siya nung poor gospel, nakikita niya si Jesus nag-heal, nakikita niya si Jesus nagpapatawad, nakikita niyo si Jesus naglilinis ng kasalanan ng tao, nakikita mo si Jesus nagre-raise ng dead, nakikita mo si Jesus nagpe-pray, nakikita mo si Jesus nakikipag-usap sa Ama, nakikita mo si Jesus nagbibigay ng word, nakikita mo si Jesus nagbibigay ng pagpapatawad, nakikita mo si Jesus, walang sama ng loob kay Judas, nakita mo si Jesus kung paano niya i-reach out si Peter nung nire-restore niya, nakita mo si Jesus kung paano niya i-handle ang isang problema, nakita mo si Jesus kung paano niya i-handle yung mga tao sa paligid niya, nakita mo si Jesus kung paano yung compassion niya ipinakita, nakita mo si Jesus kung paano niya ipinakita yung power niya, nakita mo si Jesus, habang tinitignan mo si Jesus, nakikita mo yung authority sa storm, authority sa dagat, authority sa creation, authority sa demons, authority sa mga... So makikita, habang tinitignan mo siya na ganun, ang sinasabi niya, ganito ka. Habang tinitignan mo siya, magiging ganito ka. Kaya mayroon siyang sinabing, if you believe in me, the works that I do, you shall do also, and even greater things than this. So how do you do that? Paano tayo mangyayari doon? Babalik tayo doon saan? Sa communion. Babalik tayo doon sa prayer. Hindi po pwedeng mawala ang prayer. Lalalim at lalalim ka. At habang lumalalim tayo doon, may transformation na nangyayari. Amen. Kaya mababago. Imposibleng hindi ka mabago. Alam niyo ito imposibleng hindi ka mabago kung lumalalim ka talaga sa prayer. So habang tayo ay palalim ng palalim sa encounter natin sa Panginoon, every night, pabago ka ng pabago. Pabago ka ng pabago. At maiintindihan mo yung lalim pa ng kalinisan, lalim pa ng holiness, lalim pa ng purity, lalim pa ng karakter ng Panginoon, lalim pa ng authority, lalim pa ng power. It's because you go deeper. Alam niyo sa dagat, pagka ikaw ay lumalim sa dagat, meron kang makikitang species na isda na hindi mo makikita sa mababaw. Ibig sabihin yung mga precious thing na nakahanda, nasa medyo malalim. Wala doon sa mababaw. Di ba? So yun yung resulta Kaya yung sabi kanina, no? Yung revival, hindi nagsisimula sa crowd. Sa intimacy, sa puso ng tao. Di ba? Kaya nga, all of us must continue to rise. Must continue na lumalim dito sa pinagagawa ng Panginoon. Both personally and corporately. Amen? Okay, as we group into three, we pray na yung direksyon natin, ipag-pray natin na
talagang kumilos ng mas malalim pa ang Panginoon at yung pong awakening ay talagang pumasok sa bawat member, bawat church, na yung bawat isa sa atin ay talagang parating nakaka-capture ng mga revelation, nakaka-capture ng tinig ng Panginoon, nakaka-capture ng encounter, nakaka-capture ng mga desire at mga puso ng Panginoon. Okay? As we continue to what? As we continue to go deeper with the Holy Spirit. Amen? Amen. So, ilan tayo ngayon dito? So, let's group ourselves into 3. We have more time ngayon. 9:14 lang, ha? Okay? Maaga tayo makakatapos nito. Okay? Let's group ourselves into 3. Okay? Merong 3. Asan si SJ? Natulog. Yun. 4 na lang yung isa. Apatan. 4 na lang. 4. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 4. Okay. Thank you, Lord. Pakiano yung ano. Ito, meron to. Okay na yan. Oh, hallelujah, Lord. Sikerya labababurubarubo ko. Sikaturobabu. Shukataria lababubu kotorobubu. Sukuturobo kotoria labakataria labu. Kurobo. Siando yalabobo. Yes, Lord, Holy Spirit, bring us deeper. Yes, Holy Spirit, bring us deeper in Jesus' name. Hallelujah. We yield to you. We yield to you, O God. We yield to you, O Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Shikatoro. Yes, O Lord. Rabakaturoba kataria lababakaya labaria.
Hallelujah. This night, the Lord is just full of mercy sa atin lahat, na narinig natin yung mga word kanina na first and foremost to repent every day, na hindi natin namamalayan yung mga seems okay na papalampas natin. Sabi, 'di ba? Hallelujah, not everything is beneficial. Tinatanggap na marami tayong nare-receive sa mundo, pero hindi lahat yun beneficial sa atin. And kailangan matuto tayong salain lahat ng mga yun. Kailangan matuto tayong alamin, ma-discern kung ano yung tama sa mali, kung ano yung seems good dun sa talagang good. And kailangan meron tayong everyday na humbling down kay Lord. Matuto tayo mag-repent kung alam natin nagkamali tayo. Hindi tayo palayo kay Lord, kundi mas this season, mas palapit tayo kay Lord. Hallelujah. Hindi na natin papayagan na lalayo tayo, mag-isolate tayo, but mas nandun na tayo sa position na nagkamali ako, mas lalapit ako kay Lord. Kasi mas kailangan ko si Lord sa ganung level ko. And I thank the Lord kasi naramdaman natin ngayong gabi yung habag niya. Na yung mga words kanina talagang personal siya eh. Merong reminder sa puso natin, merong pagpapaalala, merong pagmamahal nakabalot dun sa mga word kanina. And thank you, Lord, kasi narinig natin siyang lahat. Hallelujah. Testing. Yan. Hallelujah. Ganda ng naging prayer namin. It's all about prayer. And kung ano yung puso ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Especially these times na gusto niya na wag tayong mag-lean sa mga distraction na kasi may agos yung mundo eh. And kung hindi tayo willing na maging against doon sa agos na yon, sasabay lang tayo doon eh. Maaanod tayo ng mga nangyayari. Sobrang lakas na ng agos na yon. And maraming Kristiyano yung natatakot. Nagtatago sila dun sa comfort nila na na hindi lumaban, na wag labanan yung current. But God tells us that every night we're here ay susugan natin yung apoy. Feed that fire. That wag nating hayaan na mawala yung apoy ng ating panalangin. Na do not let that fire run out from your prayer life, from your altar, kasi doon naglalanding yung presensya ng Panginoon. And so ayun lang, Pastor Mark. Thank you po, Pastor Grant. Ayun, kanina po bago kami ang ganda nung nangyari ng prayer namin. And bago kami mag-start, parang may something na picture na nakaupo kaming apat. 1, 2, 3. Tapos parang sa bawat pagitan namin is parang merong isang may mga anghel na nakatayo sila, and then yung sword nila is hawak nila ng nakaganon yung sword nila. And they are waiting na i-declare mo yung mga word ng Panginoon, and they will be dispatched to bring the word. Hallelujah. Nandun sila sa posisyon na yun, and then once you declared yung word ni Lord na ni-reveal sa'yo, yung mga gusto ni Lord na i-declare mo, they will bring it. They will raise up their sword. Hallelujah. And they will bring it kung saan mo dineclare, kung saan yung dapat na patungo yung dinideclare nating word ng Panginoon. Hallelujah. And
this season talaga is malakas yung hatak ng discouragement sa atin. Hallelujah. Kumbaga yung kaya lumabas din sa prayer kanina yung flaming arrows ng kaaway. Flaming siya kasi talagang mainit yung ano ng kaaway sa atin, yung atake na i-discourage talaga tayo. Na talagang i-oppose niya yung manifestation ng mga prayers natin so that kapag wala na tayong nakikita na parang rason para magpatuloy is luluwag na lang yung kapit natin sa pangako ng Panginoon. And that is very dangerous, especially sa perilous time na to na lumuwag yung kapit mo sa pangako ng Panginoon. That's why the Lord is saying, laban. Yan. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, laban. Hallelujah. Tuloy lang tayo, and yun nga, kung nasan yung mata natin, kung saan tayo nakafocus, is nandun yung direction natin. And when we focus our eyes doon sa mga pangako ng Panginoon, kay Lord, on who He is, hallelujah, at kung ano yung kaya niyang gawin, ano pa yung mga gagawin niya, yung mga miracles, yung mga imposibleng bagay na i-display niya, yung glory niya, doon yung direction natin, and makikita natin yan. Amen. And wag tayong, yung sinasabi ni Grant na current, wag tayong magpadala doon sa agos ng mundo. We continue to oppose kung ano yung ginagawa ng kaaway. And yung angels kanina na meron silang sword na hawak and nakatayo, that speaks na merong laban talaga. Gusto ng anghel na lumaban tayo. Amen. Because they want to be dispatched. They want to carry the word of God. They want to be released so that the will of God, hallelujah, is makarating sa mundo. Hallelujah. For your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Amen. Glory to God. Hallelujah. Alam nyo, something is happening behind the scene. Yung malaking picture na gagawin ng Panginoon ay i-exceed niya yung ating expectation. I-exceed niya yung ating expectation. Tandaan niyo yung sinabi ng Panginoon. Minsan may lumalabas sa ating prayer according to our thoughts. Pero sabi ni Lord, my thoughts are higher than your thoughts. I-exceed niya yung ating expectation. Kaya nga, dahil ma-exceed niya yung ating expectation, doon mo malalaman, doon mo maiintindihan that it was Him and it's not you. Kasi yung expectation mo dito lang. Tapos yung dumating na expectation, dito. Aaminin mo na hindi talaga ito'y kagagawan ng tao. Ito ay kagagawan ng Diyos. So yun yung gagawin ng Panginoon. So we believe that we will continue to progress. Ito yung maganda. Ito yung maganda. Yung nag-respond ng tama out of this process, nakadevelop ng culture. Pag nakadevelop ka na ng culture, mahirap nang gibain yung culture. Like what we have developed in the world. Hirap na hirap si Lord na gibain yung culture na yun. Ngayon, because we are praying, something is being developed na culture. Yung kultura ng panalangin, yung kultura ng consciousness sa realm ng spirit, yung consciousness sa heaven, yung consciousness ng boses ng Panginoon. I'm telling you, yun ay magiging solid stronghold to the point that we are entering into that position of unshakable. Dahil naging tama yung ating response. So yung spiritual capacity na hindi ibinibigay in a moment, walang nagbibigay ng capacity, it is accumulated through time. It is accumulated. Walang capacity na pagkapanganak mo, may capacity ka na. Even the Lord, He became strong and grew in the Spirit for 30 years.
that capacity. So yung capacity na yan, yung time frame between that na papasok ka sa capacity na yon, we pray na hindi mo ma-miss. We pray na hindi natin ma-miss. As we continue to be consistent, as we continue to live a living sacrifice, I want to tell you this, because the capacity was there, the foundation of authority is also there. Kaya sabi ko sa inyo, nung na-master ni Efren Bata Reyes ang bilyar, karoon siya ng authority sa bilyar. But I want to tell you this, si David, bago siya pumungtong doon sa kingly authority, it took him how many years sa proseso bago siya pumasok doon sa weight of authority na yun. Nakuha niyo? At yun ang maganda rito sa atin na pinapakita, pinapaunawa ng Panginoon kung ano yung nabibuild unti-unti, layer by layer na solid. At walang makakaagaw nun doon sa nagbayad ng presyo. Amen? Praise God. God bless. See you tomorrow.